Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Suspect sa pamamaril ng siklista sa Quiapo, Manila na aresto na sa Masbate. Ilang dating opisyal ng Department of Justice, New Bilibid prison officials at religious workers iniimbestigahan na dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal activities sa loob ng kulungan. Government Peace Panel, malaki ang tiwalang matutuloy pa rin ang peace talks sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Pagpoproseso ng dokumento sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pinaikli na simula ngayong araw. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-29 sa buwan ng Hulyo, taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Matapos ang 4 na araw na pagtatago, nahuli ng Philippine Army ang road rage suspect na si Von Tanto sa Masbate kanina pasado alas 11 ng umaga. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Naaresto na sa Masbate ang road rage suspect na si Von Tanto kaninang alas 11:45 ng umaga ng Army Intel Unit sa Milagros, Masbate. Ayon kay Highway Patrol Group Police Senior Superintendent Antonio Garjola, nakatanggap ang mga ito ng impormasyon hinggil kay Tanto kaya't kasama ang Police Regional Office 5. Agad na isinagawa ang paghuli. He was turned over to 9th Infantry Battalion based in Milagros, Masbate under Light Colonel 5. After which, after some documentation there, he will be transported back to Manila. Kinansila na rin ang PNP Firearms and Explosive Office ang lisensya ng 3 baril ni Tanto na kinabibilangan ng 2 caliber 45 at 1 caliber 40 pistol. Ayon kay FEO Director Police Senior Superintendent Cesar Binag, ipinadala na nila sa bahay ng suspect sa Arlegui Street, Quiapo, Manila at maging sa barangay ang notice of revocation ng lisensya ng mga baril nito at itinuturing na rin itong loose firearms kahit na sa December 2016 at December 2017 pa may expired ang lisensya nito. That because of the gravity of the offense of Mr. Tanto and the outrage it triggered and his wanton disregard for human life. So, motu proprio, we investigated the case and resolved to revoke his licenses. Sinabi pa ng opisyal na wala ring license to own and possess firearms o LTOP, permit to carry firearms outside of residence o PTC-4 at maging permit to transport o PTT si Tanto. Kinumpirma rin ng PNP Crime Laboratory na 45 caliber pistol ang nakapatay sa biktima dahil sa 4 na tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ngayon, sumasailalim na sa ballistics ang slug o bala at 4 na basyo na na-recover sa crime scene habang sinisiyasat na rin ang mga fingerprint sa sasakyan ni Tanto. Ang gagawin namin, compare yung galing sa crime scene doon sa makukuha naming data doon sa standard na nakarehistro sa firearms. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At sa kaugnay na balitang yan, kakasuhan ng murder at frustrated murder ang road rage suspect na si Von Tanto. Ayon kay Public Attorney's Office o PAO Chief Presida Acosta, base sa kanilang forensic test at sa rekomendasyon na rin ng Manila Police District o MPD, lumalabas na intentional ang pagpatay sa biktima na si Mark Vincent Heralde. Mahaharap naman sa kasong frustrated murder si Tanto dahil sa batang natamaan ng kanyang pamamaril. Kasi tapos na yung away, tapos na yung suntukan, and then pumunta na sa bisikleta itong isa at yung isa naman ay pumasok na sa sasakyan. Yun nga ay bakit nung paalis na ay sinundan at hawak ang baril at yan, pak, 4 na baril at pinatay niya. At ang tama po ay alpa, ulo, tsaka dibdib. So may intensyong patayin.
Samantala sa ibang balita, umabot sa mahigit 1.6 million pesos na cash at sari-saring kontrabando ang nakumpiska sa New Bilibid Prison o NBP sa unang linggo ng Oplan Digmaang Droga na ipinatutupad ng Department of Justice o DOJ. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Naglunsad ng Oplan Digmaang Droga ang Department of Justice sa New Bilibid Prisons bilang bahagi ng kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa iligal na droga. Sa unang linggo lamang ng paggalugad ng mga tauhan ng PNP Special Action Force sa Bilibid mula July 20 hanggang 26, umabot na sa mahigit 1.6 million pesos na cash ang kanilang nakumpiska. Sari-saring kontrabando rin ang nakumpiska gaya ng cellphone, mga patalim, improvised na mga baril, mga sachet ng shabu at marijuana at mga TV sets. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, iniimbestigahan na kung sino ang mga responsable sa pagpupuslit ng kontrabando sa NBP. Once we have determined their violations, we have a word that we will pursue them. Ipinatutupad na rin ang Oplan Digmaang Droga sa ibang mga penal colonies sa Sablayan, Iwahig at Zamboanga. Ibinunyag naman ni Secretary Aguirre ang nakuhang impormasyon na may ilang religious workers ang kasabwat umano sa pagpupuslit ng droga at prostitute sa Bilibid. We have found out that some of the supposedly religious personnel who are conducting some preachings inside the Bilibid are conduits for bringing drugs as well as prostitutes inside the Bilibid. They are offering this prostitutes to the prisoners for 4,000 to 5,000 pesos. May kapilya daw doon na yun ang pinagdadausan ng kanilang mga preaching. Tapos apparently bona fide religious group sila, pero meron din silang kasamang 4 or 5 women na napagdalaman nila na hindi pala kasama talaga yung kundi they are yung prostitutes. Sa ngayon ay pansamantalaan niyang pinagbabawal ang pagdaraos ng religious activities sa loob ng naturang bilangguan. Dalawang dating opisyal din ng DOJ at New Bilibid Prisons ang nasa payola umano ng mga high-profile inmate, ngunit hindi kasama sa mga ito si Bucor Director Rainier Cruz. I don't want to name names kasi siyempre it's unfair to them. But we are going to come out with the results of the ongoing investigation. Bunsod nito, bubuo ang DOJ ng fact-finding committee upang tumulong sa investigasyon. Tiwala naman ang kalihim na matatapos nila ang problema sa illegal na droga at katiwalian sa Bilibid sa loob ng 1 taon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Binasahan na ng sakta sa Olongapo City Regional Trial Court o RTC ang 4 na Chinese nationals na naaresto sa floating shabu laboratory sa Subic, Zambales. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Not guilty plea ang inihain ng 4 na Chinese nationals sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act sa arraignment sa Olongapo Regional Trial Court Branch 75 kaninang umaga. Kinilala ang 4 na Chinese nationals na sina Chu Fook Leong, Kwok Tung Chan, Wing Fai Lo at Kam Wa Kwok. Inaakusahan sila ng manufacturing at possession of illegal drugs matapos maaresto sa natuklasang floating shabu laboratory sa Subic, Zambales noong 11 ng buwan ng Hulyo. Nakuha rin sa mga suspect ang kalahating kilo ng hiniinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 2 milyong piso at isang hydrogenator machine na gamit sa paggawa ng illegal na droga. Ngunit gingit ng kampo ng mga akusado hindi sangkot sa paggawa ng bawal na gamot ang 4. They are a pilot and engineer, a marine engineer. They are not coming to use the boat for fishing. They just I understand that they come here because of the owner of the ship asked them to drive the boat, navigate the boat back to Hong Kong and China. Dumating sa bansa kaninang umaga ang ilang kaanak ng mga akusado ngunit hindi sila nakaabot sa arraignment sa Olongapo City. Nasa Chinese Embassy lamang ang mga ito upang makipag-usap sa mga otoridad hinggil sa kinakaharap na kaso ng kanilang mga kaanak. Sa ngayon ay lilipat na sa Olongapo District Jail ang mga akusado mula sa PNP Anti-Illegal Drugs Group
batay sa inilabas na commitment order ng korte. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Didepende ngayon sa magiging aksyon ng kampo ng National Democratic Front of the Philippines o NDF ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan pagkatapos na nangyaring ambush incident sa Davao del Norte sa kabila ng idineklarang unilateral ceasefire ng pamahalaan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. GPH Panel Chair Secretary Silvestre Bello III expressed sadness over the ambush yesterday of government troops by members of the New People's Army in Sitio Patil, Barangay Gupitan, Davao del Norte. Nagpahayag ng pagkadismaya ang Government Peace Panel sa nangyaring ambush incident kahapon sa Barangay Gupitan sa Davao del Norte na nagresulta ng pagkasawi ng isang CAFGU member at pagkasugat ng 4 na iba pa. Ayon sa Malacanang, patuloy pang inaantabayanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging resulta ng investigasyon ng National Democratic Front sa naturang pangyayari. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, wala pang desisyon ng Pangulo kung babawiin ang idineklarang unilateral ceasefire sa CPP-NPA noong nakaraang State of the Nation address. I think this is a development and development regarding that matter. So let us await for the final. Sa ngayon ay bibigyan ng pagkakataon ng NDF upang ipaliwanag ang ambush incident sa kabila ng ipinakitang hakbang ng pamahalaan tungo na rin sa ikapagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. I don't have a timeline for that, but he's giving a window. With this statement, I believe, is giving a small window of opportunity. Ayon pa sa Malacanang, didepende ngayon sa susunod na hakbang ng NDF ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. The onus remains on their side. So, if whatever trust there is, must be firmed up from their side. Tumanggi munang idetalye ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan kaugnay na nangyaring insidente at kung magkakaroon ito ng epekto sa pagre-resume ng formal peace talks ng Government Peace Panel at NDF. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tiwala ang chairman ng Government Peace Panel na si Secretary Silvestre Bello III na uusad pa rin ang formal na usapang pangkapayapaan sa Agosto. Ito ang balita ni Rosalie Cots. Nadismaya si Pangulong Rodrigo Duterte sa pananambang ng mga umano'y miyembro ng New People's Army sa Kapalong, Davao del Norte noong Miyerkules, kung saan isang militiaman ang nasawi at 4 ang nasugatan. Ito ang dahilan upang magbigay ng babala ang Pangulo kahapon laban sa makakaliwang grupo. If you do not honor and you kill a single soldier or a capco, who is also a soldier of the Republic, sabi ko, kalimutan na natin to. Fight na lang. Sabi ko, I am demanding an explanation from the Communist Party of the Philippines. Ayon sa chairperson ng Government Peace Negotiating Panel at Labor Secretary na si Silvestre Bello III, nakausap nito ang isa sa mga miyembro ng CPP-NPA-NDFP Peace Negotiating Panel at nag-commit sa kanya na iimbestigahan ang nangyaring ambush incident. Pausap ko si Mr. Miguel at committee, one of the members of the panel ng NDF, CPP-NPA. We also sued our president, but they are enjoying the president in pursuing the peace negotiation and providing the peace negotiation with an atmosphere conducive to the conduct of the peace negotiation. Kahapon, inihayag ni CPP-NPA-NDFP Negotiating Panel Chair Luis Halandoni na nasa active defense mode ang NPA o ang armed wing ng CPP matapos ang unilateral ceasefire na idineklara ni Pangulong Duterte laban sa rebelding grupo simula pa noong Lunes. Tiwala naman si Secretary Bello na hindi magiging dahilan ng NPA ambush upang wag matuloy ang resumption ng peace talks sa Agosto. We should not allow this incident to provide him we look at this with concern, no? Pero sa tingin ko, dapat huwag natin paitulutan na ito makikisagabal sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan.
Binigyang diin din ni Secretary Bello na mahalaga ang pagtitiwala ng dalawang panig sa isa't isa, kaya patuloy pa ring umaasa ang pamahalaan na hindi mawawalang kabuluhan ang pagkakataong ibinigay ng Duterte administration sa mga makakaliwa. Ross Salicos, UNTV News and Rescue. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang ilang kongresista sa paraan na gagamitin sa planong pag-amyenda sa saligang batas. Ito ang balita ni Grace Casin. Pinangangambahan ng ilang kongresista ang pahayag kahapon ni House Speaker Pantalon Alvarez na mas makabubuting idaan sa Constitutional Assembly o CONAS ang planong amyendahan ng saligang batas upang mas makatipid ang gobyerno. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate na miyembro ng mayorya, mas malaki ang tsansa na maipasok ng mga politiko ang kanilang sariling interes gaya ng pagpapalawig sa kanilang termino. Sa ilalim ng CONAS, otomatikong ang mga kongresista at senador na ang magiging delegado, habang sa Constitutional Convention o CONCO naman ay mismo ang mga tao sa bawat probinsya ang pipili ng nais nilang maging delegado. Baka mas lalong mas strengthen dyan yung mga yung mga dynastic rule. Alam naman natin na sa Kongreso ay karamihan dyan ay nagbubula sa mga angkan ng mga politiko, no? Pangamba pa ni Zarate, hindi na magagawa ng mga mambabatas ang kanilang mandato na magpasa ng mga mahalagang batas dahil mauubos na ang kanilang oras bilang mga delegado. Ayon naman kay Ifugao Representative Teddy Bagilat Jr., hindi dapat magtipid ang pamahalaan sa proseso ng pagpapalit ng konstitusyon dahil ito ay isang bagay na magkakaroon ng malaking epekto sa bansa. Napakahalaga ng constitutional change, 7 billion, ano pa? Hindi natin ibibigay o iba-budget for such a very important activity. Sa akin, dapat hindi issue yung gastos Samantala, wala namang nakikitang mali si Minority Leader Danilo Suarez sa CONAS. As long as the President is trusted, as long as the President is honest, and no perception that his people are crook, then you can come up with a very good amendment to the charter. Paliwanag naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kailangang magtipid ng gobyerno dahil ikinukonsidera nila ang malaking gagastusin para sa darating na SK elections at ang panukalang pagtataas sa sweldo ng mga pulis. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Epektibo na simula ngayong araw ang mas maikling oras ng pagproseso ng mga dokumento sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito balita ni Monokson. Alinsunod sa marching order ni President Rodrigo Duterte na mas paikliin ang oras ng pagproseso ng mga dokumento sa mga opisina ng pamahalaan. Simula ngayong araw ay ipatutupad ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mas pinaikling processing time sa mga simpleng transaksyon sa kanilang opisina. Batay sa Board Resolution No. 13, Series of 2016, ang clearance of accounts, franchise verification, certified photocopy of order, decision, fare matrix and other franchise documents, inspection, sealing and resealing of taxi units, special trips, at clearance of accounts na dating inaabot ng 3 hanggang 4 na araw ay ipoproseso na lamang sa loob ng 2 hanggang 4 na oras. Ayon sa LTFRB, mapapabilis ng 80% ang oras ng pagproseso sa mga dokumento sa naturang ahensya. Yung mga tinatawag na application or petitions that does not require hearing, mukhang iiksi na rin talaga in one service type of service na yung dati 3 to 5 days. Sabi ko, pwede naman palang gawing 4 hours. Kung magkakaroon man ng kaunting delay, ito ay dahil sa dami ng mga aplikasyon na dumadating sa tanggapan ng LTFRB. Halimbawa nito ay ang libo-libong aplikasyon mula sa mga transport network vehicle gaya ng Uber at Grab. Insofar as the rules are concerned, maapektuhan lang sa dami ay yung tagal ng pagpoproseso dahil sa dami ng application. Doon siguro medyo hihina yung proseso, ang processing time dahil sa dami.
Sa pamamagitan ng mas pinaikling processing time ng mga dokumento sa LTFRB, maiiwasan rin ang di umano'y korupsyon sa loob ng ahensya na nangyayari dahil sa matagal na oras ng pagproseso sa mga aplikasyon at dokumento. And that's precisely why we have to cut processing time. No? Not only to erase perception, but really to stamp out corruption. Yun din ang gusto nating talagang, hindi lang papogi ito ha. Talagang we need to erase those chances where corruption might breed. Nagpaalala naman ng LTFRB na hindi aplikable ang maiksing processing time sa ibang proseso sa ahensya gaya ng mga pagdinig sa mga reklamo ng publiko. Monhok Son, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naniniwala naman ang National Economic Development Authority o NEDA na dapat idaan sa masusing pag-aaral ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling buksan ng Panay Railway Transit na maaaring makatulong sa ekonomiya at problema sa trapiko sa Western Visayas. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Isa ang pagbuhay sa Panay Railway Transit sa mga inihayag na plano ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaraan niyang State of the Nation Address. Target niya itong muling buksan sa loob ng 6 na taon niyang termino upang masolusyonan ang problema sa traffic at mas mapalago ang ekonomiya sa Western Visayas. Ayon sa National Economic Development Authority Region 6, maganda ang planong ito ngunit dapat idaan sa masusing pag-aaral upang malaman ang feasibility at pakinabang na dala sa publiko. That will certainly be the result of a study that will have to be undertaken to determine which mode would be the best mode or option and whether it will be in fact feasible. Ang 117-kilometer Panay Railways na pag-aari ng pamahalaan ay dating nag-ooperate mula Iloilo City hanggang Capiz. Bago ito ipinasara noong 1980s dahil sa isyu ng katiwalian. Ayon sa NEDA, kapag muling ni-revive ang nasabing mass transport system ay kailangang hanapan ng relokasyon ang mahigit sa 200 pamilya na nakatira malapit sa Riles. Kailangan rin gibain ang mga gusali at tulay na nakatayo ngayon sa mga dinadaanan ng tren. The right of way of PNR is still there. That still belongs to the government, no? Kaya lang in many of the stretches, ang dami-dami ng mga houses. Malaki rin ang kakailanganing pondo para sa rehabilitasyon sa mga gamit sa train stations na nasira na sa paglipas ng panahon. Sinabi rin ng NEDA na dapat pag-aralan ang uri ng gagamiting train system pati na ang magiging epekto nito sa transport sector dahil sa dagdag na kompetisyon. Kapag muling nabuksan, makatutulong ang railway system sa pagpapalakas ng connectivity ng mga bayan at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin dahil sa mas mabilis na goods transport sa Western Visayas. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo. Samantala, pag-aaralan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagpapatupad ng National Minimum Wage sa bansa. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nasa proseso na ng pagre-review ang Department of Labor and Employment sa hinihinging minimum wage hike increase ng mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nais rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na pag-aralan ng pagpapatupad ng national minimum wage sa Pilipinas. In other words, hindi kagaya ngayon under existing policies and regulation, yung sweldo ng Metro Manila mas mataas ka sa sweldo sa mga probinsya. So what the President has in mind is to study the possibility of equalizing. Paliwanag ni Secretary Bello, malaki ang benepisyo nito hindi lamang sa mga manggagawa kundi pati na rin sa problema ng overpopulation sa mga syudad. Kadalasan mas gusto ng mga taga-probinsya na sa syudad magtrabaho dahil sa mas malaki ang kita. Target ng pamahalaan na umpisahan ang pag-aaral sa susunod na taon. And that is one way also of discouraging migration and one way of preventing overpopulation. And definitely it will solve partially our traffic congestion. Kasi babawasan ng tao.
Ikinatuwa naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang naturang plano. Ang unang benepisyo niyan ay magkakaroon ng tunay na definition kung ano ba talaga ang national minimum wage. Dahil sa kasalukuyan, marami itong debate ang nagaganap kung ano ba talaga ang tamang minimum wage. Umaasa ang TUCP na aabot sa kahit 700 pesos a day ang maaprobahang national minimum wage. Dahil sa ngayon ay hindi sumasapat ang 491 na arawang kita ng ordinaryong manggagawa. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue. Susunod sa ito ang balita. Ilang supplier ng election paraphernalia noong May 9, 2016 elections hindi pa rin nababayaran ng COMELEC. Mahigit sa 700 drug dependent sa San Rafael, Bulacan, sumuko sa mga otoridad. Nagbabalik ang ito ang balita. Hindi pa rin nababayaran ng ilang supplier ng mga election paraphernalia noong May 9, 2016 national and local elections, kaya nagrereklamo na mga ito sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang balita ni Victor Cosare. 8 hanggang 10 kumpanya na supplier ng election paraphernalia noong May 9 national and local elections ang sumulat sa Commission on Elections upang magreklamo dahil hindi pa rin nababayaran. Hindi na pinangalanan ang mga kumpanya, subalit nakarating na sa atensyon ng COMELEC on Bank ang kanilang reklamo. Isinisisi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa pinuno ng COMELEC kung bakit delayed ang bayad sa naturang mga kumpanya. Delay na naman, nandun na naman sa chairman. So yung mga notice of award, yung mga kontrata. Ngunit paliwanag ni COMELEC Chairman Andres Bautista, inaalam pa nila kung na-deliver at nagamit talaga ang mga election paraphernalia na nanggaling sa naturang mga kumpanya. Anya, nagiging maingat lamang ang komisyon sa paggastos ng public funds at ayaw nilang mapunta ito sa ghost deliveries. Umaasa naman si Guanzon na may aayos ang sistema sa pagbabayad sa mga kumpanyang nakakuha ng kontrata sa COMELEC. Sana itong barangay elections, it will be better, no? Yung administrative na mga concerns na ito ay hindi na mangyayari. Samantala, wala pa ring desisyon ang COMELEC on Bank hinggil sa reimbursement na hinihingi ng isang mall. Matatandaang sumulat ang Robinsons Mall sa komisyon upang sabihin na ibibigay na nila sa poll body ang mga ipinagawang voting booth na hindi nagamit dahil hindi natuloy ang mall voting. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naglaan naman ng mahigit 4 na milyong pisong rehabilitation fund ng lokal na pamahalaan ng San Rafael, Bulacan para sa mahigit 700 drug dependents na sumuko kaninang umaga. Ito ang balita ni Nestor Torres. Mahigit 700 drug dependents sa bayan ng San Rafael, Bulacan ang sumuko sa mga otoridad kaninang alas 9 ng umaga. Ngayong araw ang deadline na binigay ni Mayor Cipriano Biolago Jr. para sa voluntaryong pagsuko ng mga drug dependent. Sabihin ninyo sa mga kasamahan ninyo na magtago na o kaya umalis na dito sa bayan ng San Rafael. Kaysa makita natin sila na nakahandusay dyan, hindi na natin sila bibigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Na yung hindi sumuko at saka yung hindi magbabago ay they will be subjected for police operation. Dalawa lang po ang pwede rin mangyari sa kanila. It's either suko o ito yung sumusuko sa ating programa o di kaya soko. Naglaanan ng 4.1 million pesos na pondo ang municipal government para sa rehabilitasyon ng sumukong drug dependents at operasyon ng local police. Yung 3 milyon, iyon yung inilaan natin pondo para dito sa mga sumuko. Yun yung allowance nila, yung pagpunta-punta nila dito. Kasi 3 buwan yung ginawa naming panahon para sa kanila, diba? Para ma-rehabilitate sila ng maayos. At yung 1.1 million, yun yung pondo naman namin na inilaan para sa ating kapulisan, para sila ay para sa operation ng ating kapulisan, para mahuli
yung mga hindi pa sumuko. Obligadong mag-report sa mga pulis tuwing araw ng Miyerkules at Biyernes ang mga sumukong drug dependents at dadaan rin sila sa 3 buwang rehab session na kapapalooban ng physical conditioning, counseling, moral recovery at livelihood program at community service. Samantala, sumailalim naman sa sorpresang drug testing ang 64 na pulis sa San Rafael at sa susunod na linggo, inaasahang malalaman ang resulta nito. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Handa si Senador Panfilo Lacson na dumalo sa gagawing investigasyon ni Senador Laila De Lima sa umano'y extrajudicial killings at napapatay na drug personality sa PNP operations kontra iligal na droga. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nangako si Senador Panfilo Lacson na dadalo at makikipagtulungan sa hearing na itatakda ni Senador Laila De Lima na layong mag-imbestiga sa mga napapatay na drug personalities, sa mga police operations at sa mga ulat ng extrajudicial killings. Ang resolusyon na humihiling na magbukas ng investigasyon ng Senado ay ipinasa sa Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senador De Lima at sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan naman ni Senador Lacson. Ayon kay Lacson, hindi magkakaroon ng hiwalay na pagdinig para sa isang resolusyon na inindorso sa 2 Senate Committee. Sinabi pa ni Lacson na marapat na si Senador De Lima ang manguna sa isasagawang pagdinig. Umaasa rin si Lacson na dadalo sa Senate probe ang iba pang senador na kasama sa 2 komite. Sa Senado, kailangan ng 3 o 2 presenteng senador upang magkaroon ng hearing. Layunin ng pagdinig na gumawa ng panukalang batas upang palakasin pa ang law enforcement agencies at charter ng Commission on Human Rights. May mga panukalang batas na naihain na sa Senado kaugnay sa issue ng extrajudicial killings, subalit na binbin ito sa komite. Ayon kay Senador De Lima, maraming panukalang batas ang posibleng mairerekomenda sa gagawing investigasyon sa Agosto. We will going to identify and showcase or highlight representative cases. Nasa tingin namin meron talagang mga indikasyon na something is wrong because signs of executions, summary executions. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinahayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na kailangan pang pag-aralang mabuti ang pagpapababa sa edad ng criminal liability sa juvenile justice law. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nagsumite ng House Bill No. 2 ang Minimum Age of Criminal Responsibility Act sina House Speaker Pantaleon Alvarez at Capiz 2nd District Representative Fredinil Castro upang amyendahan ang RA 9344 na mas kilala bilang Juvenile Justice Law. Layo nito na ibalik sa 9 na taong gulang ang criminal liability ng mga menor de edad na sangkot sa mga krimen. In reality, pag-ikot namin ni Presidente nung hindi pa siya kandidato, yun talaga ang common complaints ng mga law enforcers. Dahil itong mga minors na ito, 15 years old, ginagamit ito ng mga sindikato para mag-commit ng crimes. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, dapat pag-aralang maigi ang pag-amyenda sa criminal liability ng mga youth. Isa umano sa mga dapat ikonsidera ay kadalasan kinakasangkapan lang ng mga sindikato ang mga bata sa paggawa ng krimen. Isa na rin sigurong kaugnay din doon sa child trafficking, no? Nagagamit din yung ating mga bata, no, ng mga drug syndicates. Victimized sila. Isa pa sa nais isulong sa Kongreso ang pagbabalik sa death penalty. Nilinaw naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na hindi naman ipapataw ang death penalty sa youth offender. Hindi naman ibig sabihin na yung mga youthful offenders isasama natin sa pihitan ng mga hardened criminals. Magkakaroon din tayo ng rehabilitation dyan. Para naman malaman nila, 9 years old, malaman nila na meron silang responsibility to the society. Hindi yung they can get away with it. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Apat na hinihinalang drug pusher ang natagpuang patay sa magkahiwalay na lugar sa Tacloban City. Ito ang balita ni Jenny Lingdaki. Babae at isang lalaki ang natagpuang patay sa Barangay Alimasag malapit sa DZR Airport sa Tacloban City kaninang madaling araw. Kinilala ang lalaki na si Jason Duklatan na nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan, habang patuloy pang kinukumpirma ang pagkakakilanlan ng mga babae na lagi umanong kasama ni Duklatan tuwing dumadalaw sa isang nakulong na drug pusher sa City Jail. Nakitaan dito ng ating responding police tsaka ng SOCO team, may mga empty shells sa nagkalat sa area, sa incident. And also the same, yung markings, may label na pusher ako, wag Lord patawad. Samantala, isang lalaki rin ang natagpuang patay sa Barangay Apitong sa Tacloban City kagabi. Nakatali ang mga kamay nito ng alambre at may 3 tama ng bala sa katawan at isa naman sa noo. Mga construction workers na nagtatrabaho dito sa road, nakarinig sila ng mga putok 5. Tapos may nakita sila na black vehicle na umalis palayo. So nakita nila yung patay na lawas ng tao, nakatali ng alambre sa likod, nakakulog, may tama ng bala. Walang nakuwang pagkakakilanlan sa lalaki at tanging papel na may nakasulat na drug pusher ako ang nakalagay sa bangkay. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung iisang grupo lang ang pumaslang sa 4 dahil sa magkakaparehong sulat na natagpuan sa crime scene. There might be a possibility pero di pa kita makaka-conclude because we are still conducting further investigation para makakuha kita ng additional information. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. at 40 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pagpapatupad ng no balance billing policy sa Yolanda affected areas sa Visayas, ititigil na simula Disyembre ayon sa PhilHealth. Farm-to-market roads at iba pang proyekto ipinatutupad sa San Isidro, Bohol na naapektuhan ng magnitude 7.2 na lindol noong 2013 ayon sa Department of Social Welfare and Development. Mga atletang tatanggap ng sponsorship maliban sa official partners ng Rio Olympics mahaharap sa kaukulang sanksyon. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Isa ng ganap na bagyo ang sirkulasyon sa silangan ng bansa. Alamin natin ang detalye sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa Quezon City live. Ray, anong pangalan nitong bagyong to? Reggie, Karina, yung ipinangalan ng Pag-asa dito sa bagyo na nabuo sa silangan ng ating bansa. Partikular na ito ay nalocate ng Pag-asa sa 135 kilometers sa may east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar. Sa ngayon itaglay ang lakas ng hangin na 45 km per hour at kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 11 kilometro kada oras. Ayon sa Pag-asa, nakataas ngayon ang signal number 1 sa may area ng Catanduanes, Northern at Eastern Samar. Sa mga lugar na yan, makakaranas ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Samantalang yung nalalabing bahagi ng Visayas, yung Sorsogon at Masbate area, ay makakaranas din na hanggang sa malalakas na mga pagulan dahil sa epekto naman
nitong pinaka-cloud band ng bagyong si Karina. Ayon sa Pag-asa, mapapanganib din na pumalaot sa may eastern seaboard ng Luzon at Visayas dahil nakikita ng Pag-asa na babaybayin itong bagyong si Karina itong eastern part o eastern section ng ating bansa. O kung sakali na ito ay maglalandfall base dun sa forecast track ng Pag-asa, maaaring yung pinakasentro ay dyan dumaan sa may Batanes area at hakirin direksyon papunta ng Taiwan. Pero sa ngayon ay maaaring maapektuhan ng pinaka-cloud band o bahagi ng ulap nito ang ilang lugar sa may northern Luzon, lalo na pagdating ng araw ng Linggo. At bukod dyan ay makakaranas din ng Mindanao at ilang bahagi ng southern Luzon ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. In the rest of the country ay makakaranas din tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na lagay ng panahon. Tony Reg. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa Quezon City. Itinuloy na ng Indonesian government ang parusang kamatayan sa 4 na drug convicts sa death row doon. Samantala, naitala sa Paraguay ang unang 2 kaso ng microcephaly. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Paraguay, 2 sanggol ang naipanganak na may microcephaly o maliit ang ulo nitong Miyerkules sa Paraguay bunga ng Zika virus infection sa kanilang mga ina. Nagmula ang kanilang mga ina sa Alto Paraná, malapit sa border ng Brazil at Paraguay. Nagkaroon ang mga ito ng rashes habang nagdadalang tao na isa sa mga sintomas ng Zika infection. Sa Hawaii, umabot na sa karagatan ang lava mula sa Kilauea Volcano sa Big Island sa Hawaii nitong Miyerkules. Ang bulkan na matatagpuan sa Hawaii Volcanoes National Park ay nagsimulang magbuga ng lava noong Mayo ng kasalukuyang taon. Bagaman walang banta sa mga kalapit na bayan, pinayuhan ang mga turista na gustong makunan ng larawan ang umaagos na lava na iwasan ang lugar. Sa California, nasawi ang operator ng bulldozer nang bumaliktad ito habang inaapula ang bahagi ng tinaguriang Soberanes Fire sa California. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang wildfire sa pagitan ng Big Sur at bayan ng Carmel by the Sea. Umabot na sa mahigit 9,000 ektarya ng lupain ang naapektuhan ng wildfire na nagsimula noon pang Biyernes. At sa Indonesia, itinuloy na kaninang madaling araw ng Indonesian government ang pagpaparusa ng kamatayan sa 4 na drug traffickers na nasa death row. Kabilang sa mga ito ang 3 Nigerians at 1 Indonesian. Nakapila na rin sa firing squad ang mga nationals ng Zimbabwe, Pakistan at India. Patuloy naman ang protesta ng mga residente sa Jakarta, maging ang panawagan ng international community na i-abolish na ng pamahalaan ang capital punishment. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. Nagpapatupad ng mga proyekto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa San Isidro, Bohol na isa sa mga bayang naapektuhan ng magnitude 7.2 na lindol noong 2013. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Isa ang bayan ng San Isidro sa Bohol sa mga naapektuhan nang tumama ang magnitude 7.2 na lindol noong 2013. Marami ang nawalan ng tirahan at kabuhayan at mahigit sa 200 ang napaulat na nasawi. Bagaman mahigit 2 taon na ang nakalipas, marami pa rin ang hindi pa ganap na nakakabawi mula sa kalamidad. Kaya ang Department of Social Welfare and Development ay nagpapatupad ng mga proyekto sa pakikipagtulungan ng local government units at ilang grupo. Ang layunin nito is actually tatlo ito. Una is to empower communities. Pangalawa is to improve local governance and ultimately to reduce poverty within the community. Kabilang sa mga ito ay ang pagtatayo ng health station, multi-purpose building, access roads at trading posts. Tinututukan din ang pagsasaayos sa farm-to-market roads na napinsalan ng lindol. Ang among plano nga magka-reach mga 25 million para ipalit na mo og bagong equipment nga grader, 6-wheeler nga dump truck unya nang backhoe. Mo na among numero 1 nga problema ang kalsada. Habang hindi pa nakukumpleto ang mga proyekto na nagkakahalaga ng 12 milyong piso, ay pinagkalooban muna ng DSWD ng livelihood assistance ang mga residente ng San Isidro, Bohol. Ang San Isidro is a 5th class municipality. It is a poor municipality at the same time affected by Yolanda and then an earthquake. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Bohol.
Ititigil na ng PhilHealth ang pagpapatupad ng no balance billing policy sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Yolanda sa Visayas, kasabay ng pag-aalis na state of emergency ngayong Desyembre. Ito ang balita ni Jenny Lingaki. December 2016 na lang maaaring pakinabangan ng mga residente sa Eastern Visayas ang no balance billing policy ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa PhilHealth Region 8, aalisin na ang state of emergency sa rehiyon na diniklara ng manalasa ang bagyong Yolanda noong 2013. Taong 2014 nang ipatupad ng ahensya ang no balance billing policy bilang tulong sa mga biktima ng kalamidad sa Eastern Visayas. Sa ilalim ng programa, pinapayagang mag-avail ng libreng health packages sa mga pampublikong ospital kahit ang non-members ng PhilHealth. The fortuitous event policy of PhilHealth, where everyone in Eastern Visayas, especially the poor, can avail of PhilHealth benefits, has been extended until 2016 December. And there will be a review and for possible extension pa for that matter. We'll be prepared for the Plan B, which is point of care enrollment. Panawagan ng PhilHealth sa local government units sa Eastern Visayas na bago pa man alisin ng state of emergency ay planuhin nang ipatutupad na point of care coverage upang patuloy na matulungan ang mga mahihirap na pamilya. I'm calling all the attention of all the local chief executives, all the governors and the mayors. Let's prepare your budget for point of care implementable next year. Para pag may mahirap in 2017 or 18, mga hospital ay ito po ay masuportahan ng point of care budget. I-enroll natin and then on the spot makaka-avail sila ng PhilHealth. Samantala, nilagdaan na ng Department of Health at Eastern Visayas Regional Medical Center ang kasunduan para sa ilulunsad na health package para sa mga pasyenteng may leukemia at prostate cancer. Ayon sa PhilHealth, malaking tulong ito sa mga mahihirap lalo't umaabot sa mahigit 200,000 piso ang halaga ng treatment sa leukemia patients. Jenilyn Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Pinaalalahanan ang mga atletang lalahok sa Rio Olympics na posibleng mabawi sa kanila ang kanilang medalya kung mapapatunayang guilty ng sponsorship infringements. Ito ang balita ni Dave Tirao. Muling nagpaalala ang International Olympic Committee sa mga atleta na bawal makipag-ugnayan sa sinumang non-official sponsor ng 2016 Olympics mula July 27 hanggang August 24. Nakasaad sa Olympic Charter na hindi pinahintulutan ang sinumang atleta na mag-promote o mag-endorse ng kanilang personal sponsors sa panahon ng palaro. Ibig sabihin, tanging mga approved sponsors lamang ang maaaring gumamit ng Olympic-related terms. Maging ang pag-tweet, mensahe o pagbati sa anumang media platform ng personal sponsors ay may tuturing na paglabag sa panig ng athlete endorser. Sino mang atletang mapatutunayan ng paglabag sa kautusan ay papatawan ng kaukulang parusa at posibleng mabawian ang medalya. Matatandaan na noong London Olympics, ilang atletang nagprotesta dahil sa hindi makatwirang probisyon ng Olympic Charter. Isa sa nakusahan ay ang Olympic veteran swimmer na si Michael Phelps. Isang campaign ad ni Phelps sa brand na Louis Vuitton ang lumabas sa kasagsagan ng palaro, subalit dahil walang pahintulot ni Phelps ang paggamit ng naturang larawan, hindi napatawan ng sanksyon si Phelps. Ang regulation o mas kilala sa tawag na Rule 40 ay naglalayong maiwasan ang ambush marketing sa mga atleta at maproteksyonan ang mga official sponsor ng Rio Olympics. Dave Tirao, UNTV News and Rescue, Rio de Janeiro, Brazil. Humingi ng tulong sa programang Serbisyong Kasangbahay upang mabayaran ang bill sa ospital ng kanyang anak. Ito ang balita ni June Soria. Pangkaraniwan ng problema ng mga mahihirap nating kababayan ang gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay gaya ng pagkain, upa sa bahay, pambayad ng kuryente at tubig. Lalo na kung madaragdagan pa ito tulad ng bayarin sa ospital. Kukuhingi po sana ako ng tulong sa bill po ng anak ko. Kaya po ako lumapit dito kasi
Wala po akong trabaho, tsaka wala talaga po akong mapagkukunan ng pera. Noong July 21 pa inadmit ang kanyang anak sa MCU Hospital matapos itong magkaroon ng tubig sa baga. Ngunit kahit magaling na ay hindi pa rin ito makalabas dahil wala pa umano silang pambayad. Sa ngayon ay umabot na sa halos 40,000 piso ang kanilang bill sa ospital. Ngunit sa tulong ng programa ni Kuya Daniel Razon, nasolusyonan na ang problemang ito ni Nanay Hilda. Pwede na lumabas yung anak nyo, Nay, di ba? Magaling na po. Kaya lang, hindi pinalalabas dahil wala kayong bayad. Opo. Okay, kinausap na ho natin yun pong department head nila dyan. At pupuntahan nyo na lang po dun sa MCU para po palabasin na yung inyong anak. Wala na ho kayong babayaran. Okay, nakausap na ho natin yun. Opo, maraming salamat po kay Daniel at maraming salamat. Magpapasalamat po ako ng maraming. Ay, pasalamat po tayo sa Panginoon, Inay, at mailabas na yung inyong anak. Sana'y gumaling na nga po. Pasalamatan ko lang muna din itong si Miss Eileen Cueno ng MCU. Yun hong kanilang head dyan sa billing and statement ng MCU. Sila po tumulong sa atin, Inay. Kaugnay nito, isang panukalang batas ang inihain ni Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D upang maingatan ang karapatan ng mga pasyente, lalo na ng mga mahihirap. Kaya nagpasa ako ng bill ngayon, yung patient's rights, kasi yan ang hindi alam ng ating mga pasyente na pag magaling na yung bata, hindi sila pwedeng i-detain dahil merong utang sila sa hospital. Patient's rights, in-enumerate talaga natin lahat ng patient's rights nakadetalye doon. Nakadetalye po. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating Road to Rio at Serbisyong Kasangbahay update ngayong gabi. Ako po si Talia Vier. Happy Thanksgiving sa Members Church of God International. Happy weekend sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia, at maraming congratulations sa ating mga nagse-celebrate ngayon ng pasalamat ng buong bayan. PBB Nakikisa kami sa inyong lahat. Happy PBB. All over the world, di ba? At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.